At para naman malaman natin ang pananaw ng ibang mga kamukha nating abogado, Gani, I think meron tayong guest ngayon. Yan, makakasama naman natin ang isang litigator at private lawyer. Nasa linya natin si Attorney John Edward Garcia. Attorney Garcia, magandang gabi po. Welcome sa ating programa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po yung nandito sa Marinduque. Okay. Kaya medyo mahina kanina. Attorney, ako muna magbibigay sa iyo ng isang question. Napanood nyo kanina, di ba? Hindi na nila pinresent si Attorney Lopez tsaka si Captain Bello. Kayo po ba'y nagulat sa strategy na to ng prosecution after nilang mag-send ng subpoena, dumating yung witnesses, and then after that, no, we will not present anymore. Ano po ang take nyo dyan? Ako po, sorry po, hindi ko po kayo masyadong marinig. Okay. Naridinig mo ako, Attorney? Ikaw, Gani, ulitin mo. Attorney, eto po, dinig niyo po ako ngayon, Attorney. Yes, I can hear you. Hindi lang masyadong maliwanag. Okay. Kanina po ay biglang ang panig po ng prosecution ay nag-ulat na hindi na nila ipipresent yung dalawa nilang nakalinya na mga witnesses. Yes. Si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Bello. Ano po ang nakikita ninyong, ito ba strategy po naman ang panig ng prosecution? Pero kayo as a lawyer, ano po ang nakikita ninyong magaganap o kagandahan nito? Yes, earlier this morning, bago pa man nag-umpisa ang hearing, I encountered the post ng isang lawyer na nagsasabing hindi makakabuti sa prosecution ang pag-present kay Attorney Zulaika. Because ma-affirm lang yung state of mind niya at saka yung pangyayari mismo. So most likely, na-consider ito ng prosecution, kaya hindi na nila tinuloy ang pagpresenta kasi hindi makakatulong sa kanilang posisyon. Attorney, sa palagay niyo po ba with yung pagkaka-dispense ng testimony ni Attorney Lopez, sa tingin niyo po ba na-establish na ng prosecution yung kanilang mga grounds para dito sa betrayal of public trust? Ayaw naman po kasi there are other means of marami nang presenta ang prosecution and kaya nga hindi na nila presenta si Attorney Lopez because they must have determined themselves that they have enough evidence to support their position, kaya it is unnecessary at baka makasama pa at may masambit pa si Attorney Lopez na hindi sang-ayon sa kanilang strategiya. Okay. Attorney, ngayon ay day 5 ng trial. Dumako tayo sa procedural conduct. Paano po sinusukat ang court decorum? Mahigpit ba ang pagpapatupad ng rules? O nakikita nyo bang may sapat na tawagin nating wiggle room pa ang magkabilang kampo para sa kanilang mga legal maneuvering? We have to keep in mind na ang impeachment proceeding is sui generis or unique po ang kanyang procedure, although sinusunod po natin ang rules of court. May malaki pong wiggle room ang ating chairperson or presiding officer to allow or disallow things. Kasi, of course, it's very important for the chairperson to maintain order and decorum in the court. Yan ang kanyang isa sa napakahalagang obligasyon. Kaya lang, we are faced with a different situation here kasi we also have senator judges that he's equal. So, yes, I believe that the presiding officer ay nagagampanan naman niya ang kanyang role na ma-maintain ang order at decorum sa kanyang korte. Attorney, So far. Attorney, kung kayo po ang isa sa mga senator judge, ano sa tingin niyo yung pinakamahalagang factual issue na na-close ng testimonya nitong si Attorney Lotok?
na merong grave threats, yung inciting to sedition, na patunayan po ba yan? Establish po ba ng prosecution yan? Sa palagay ko naman ay sapat ang pagka-establish ng prosecution ng mga ebidensya para patunayan na totoong nagkasala ang ating Vice Presidente ng isang impeachable offense. Okay, Attorney, dito naman tayo sa prosecution and defense strategy. As a litigation lawyer, sa tingin po ba ninyo itong mga madalas na objections ng depensa ay bahagi ba ng due process o isang taktika para ma-install ang momentum ng prosecution? Lahat po ng binigay niyong rason ay kasama po. Pwede pong strategiya at talaga po namang part ito ng due process. Kailangan po ito dahil kailangan maproteksyonan po yung mga masasambit ng ating witness and witness himself ng kanyang karapatan at ang tamang ebidensya lamang ang maisulat at ma-record po ng ating court. Attorney, pinipilit po kasi ng defense na ito daw pong sinabi na yung allegation na grave threats. Hindi naman daw po ito threats, kundi ito ay expression lamang. Kumbaga yan yung emosyon nung nagsalita, nung mga sandaling yon na punong-puno siya ng emosyon. Wala naman daw ditong threats. Ano po masasabi niyo dyan bilang isang abogado? The other day, sinalang po ang ating expert witness from NBI. Tinanong po, usually po, ang ordinary witness, pag nagbibigay ng kanyang opinion, ay na-objectionan kasi it calls for their opinion, but an expert witness is an exception. So pag nagbigay ang expert witness ng opinion, ito ay pwedeng basihan ng korte sa kanilang pag-decide. Now, ito po nangyari sa pagtatanong ni Senator Cayetano. Tinanong niya kung ano ang opinion ng ating expert witness. So, sinabi niya kung ano sa palagay niya, ano sa tingin niya ang threat na binigay ng ating Vice Presidente at ang sagot niya ay absolute, hindi conditional. Attorney, ano ho ang inyong obserbasyon sa mga senator judges? Kasi lumalabas ito sa panonood natin na kaibang-kaiba nga na sa mga ordinary court, judge lang ang nagtatanong, nag-iisa, at saka yung prosecution, at saka yung defense lawyer. Ngayon dito, sa dami ng mga senator judges natin, may kanya-kanya silang question na itinatanong at minsan nga ay parang sa tingin ng iba ay parang nahaharas pa yung witness, no? Sa tingin ba ninyo makikita dito yung biases o yung magiging desisyonan ng isang senator judge o pwede pa itong magbago depende sa mga lalatag pa na ebidensya? Nakikita naman po natin ang actuations ng ating mga senator judges and isa po sa purpose ng impeachment court ay is also makita po ang mga mailabas ang mga ebidensya. Now, itong ating mga senator judges na ginagamit ang kanilang posisyon para depensahan o i-follow through ang mga questions ng both prosecution and defense, nakikita po ng tao yan. Sila po ang makakapag decide kung ano po kung objective ang ating senator at makikita po yun ng mga tao. So now, you're saying na napakahalaga na mapanood ito na kahit namang ordinaryong mamamayan para sila mismo yung public perception at saka yung pagtingin ng mamamayan sa pangkalahatang pagdinig dito, pwede na nilang hatulan din o sa kanila sarili, no? Magkaroon ng public perception sila doon sa mga senator judges natin. Attorney? Yes po, kahit complicated sa ordinaryong tao ang proceedings, nakikita naman po sa kanilang mga salita at mga sinasabi, malinaw po, magiging klaro po sa mga darating pang araw kung ano po talaga ang kanya-kanyang biases ng ating mga senator judges.
Attorney, isa pa rin sa mga sinasabi tungkol dito sa threats na to is that there was that kind of threats, quote-unquote, na sinabi because na-threaten din yung nagsalita. Ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya. Pangalawa, sinasabi din na wala namang na-prove kayo, hindi nyo nga na-verify kung meron talagang hitman na na-hire eh. So basically, hindi nyo na-prove yung dapat yung establish. What can you say about it? Hindi po kasi relevant yung whether there was a threat on her family. It is a justification because when she uttered the threat, nung nag-threat po siya sa ating presidente, the crime or the offense has already been committed. Okay, yung pong sa hitman, wala naman daw pong na-verify, wala namang na-prove na merong hitman talaga. What can you say about that? Hindi po kailangan na mayroon pong proof na nag-hire ng hitman ng ating presidente para ma-prove na siya ay gumawa ng grave threat. Hindi po siya elemento ng grave threat. Okay. Ayun. Sapat na po na siya ay nagbigkas ng threat para ilagay po ang kanyang sarili sa pagiging sa pag-threaten po nating presidente na commit na po niya ang offense. Meron kasing pasubali doon sa mga pahayag ni Vice President na sinabi niya, kung mapatay ako, patayin din itong mga taong ito, no? Yun ba ay maituturing na may bigat yung in advance ay sinabi niya na pag ako pinatay, patayin mo rin ito. Kasi nga lumutang doon sa mga pagtatanong din at Senator Judges na what if may ibang magbanta sa buhay niya o iba ang maging may gumawa nito na maaring kalaban nila at hindi yung mga taong tinutukoy niya. Nakikita niyo ba dito yung possibility na total may pasubali naman, hindi naman nahuhulugang may direkta na siyang threat, kundi yung kanyang buhay pag pinagtangkaan ay gawin din ito sa maaring umatay sa kanya. Hindi po kasi once you've made the threat and uttered the threat, yung conditionality po na naging seriousness at gravity ng threat po niya ang kinoconsider. Capable, hindi po kailangang mamatay siya para ma-carry out yung kanyang threat. She already uttered the threat and that's it. Na-commit na po niya ang na-utter na po niya ang threat na sa ating presidente. Attorney, this is my final question, ano? Kanina ito parang sinabi ng defense is that it could not have been the intention of the Vice President to make that threat, considering that this alleged threat was said in public. And she's a lawyer. Hindi niya gagawin yun. I mean, kung meron kang gustong gawin sa isang tao, o kung gusto mo ipapatayin isang tao, hindi mo dapat sabihin sa public. Ano pong masasabi niyo dyan? I agree with you 100% po kasi siya po, kasi ang presidente natin ay isang abogado rin po. Alam niya po, meron po kaming sinumpaang hindi po na may mga dapat at hindi dapat gawin. Alam niya po, she is very conscious being a lawyer na what she did is something that is prohibited. Okay. So, maraming salamat, Attorney Garcia, at nabigyan nyo kami ng naliwanagan pang mabuti mga questions natin, Gani. Okay, maraming salamat po, Attorney John Maraming Edward. salamat din po. Salamat po ng marami, Attorney John Edward Garcia.